Inaasahang ihaharap sa pagdinig ng Senado bukas ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Go na si Sheila Go. Mula NBI, inilipat ang kustodiya ni Sheila sa Senado kung saan siya may warrant of arrest. Ang negosyanteng si Cassandra Ong naman na iniugnay sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, nasa kustodiya na ng Kamara kung saan ipinakontempt siya dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig tungkol sa Pogo. Pinag-aaralan ng kampo ni Ong ang pagsasampa ng reklamong arbitrary detention kaugnay ng pag-aresto at pagkulong sa kanya. Sabi naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, nasa Indonesia pa rin si Alice Go habang nagtangka ang kapatid niyang si Wesley na pumunta ng Hong Kong. May lead na rin daw sila sa mga tumulong sa kanila para makapuslit ng Pilipinas. Ilang beses daw sumakay sa bangka at barko sina Sheila Go, dismissed Mayor Alice Go at Wesley Go para makapuslit ng Pilipinas. Sabi pa ni Sheila, hindi umano sila magkapatid ng dating alkalde. May report si Salima Refran. Maybe Bataan? Mula sa kanilang farm sa Tarlac, sumakay raw ng iba't ibang bangka sina Alice, Sheila at Wesley Go para makaalis ng bansa. Diretso kay Malaysia? From Hindi po. Pilipinas? Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. Oh. Fishing ship ata, yung lake na panghuli na fish. The last report to a sighting of Mayor Guo was last July 14 in a private resort. When we did finally get into the resort, we received information that we were 1.5 hours too late because apparently the group left by a speedboat in 2 speedboats. Pagbaba sa isang pantalan, sumakay pa ang grupo ni Guo sa isang bangka bago tuluyang nakarating ng Sabah, Malaysia noong July 18. Sa Malaysia na raw niya nakilala si Cassandra Leong, ang kinatawan ng ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay, paano mo narinig? Anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Hindi naman illegal ang girlfriend. Mula Malaysia, lumipad ang grupo papuntang Singapore. July 21, nakita pa si Alice Go na may bit-bit na pink bag habang nasa airport ng Malaysia papuntang Singapore. Mula Singapore, nagdesisyon ang grupo na pumunta ng Batam, Indonesia, lula ng ferry. Kasi ang sabi ni Wesley, boring daw siya. Bored. Gusto niya pasyalan ganun. Kaya nauna siya doon sa Batam. Sa Batam, Tapos, okay. Yun, sunod kami. Ayon kay Ontiveros, isang Singaporean national na may initial na ZJ ang nagbook ng hotel ni Guo sa Batam, Indonesia. Ang ZJ raw ay si Zhang Ji, na dating presidente ng Lucky South 99. Pabalik na sana sina Sheila at Cassandra Ong ng Singapore nang maaresto ng immigration officials. Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. And then si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami sa Indonesia pa po siya. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Sa impormasyon ng Bureau of Immigration, nasa Jakarta, Indonesia na ang dating mayor. Sabi naman ni Pangulong Marcos, nagkakalinaw na kung sino-sino ang mga masisibak na kawani ng Bureau of Immigration. DOJ, I was just with the Secretary earlier today. It's almost finished with a very thorough investigation, and we will identify all of those who have, all of those who are involved in this, and we will act very quickly. There are no sacred cows. Umamin din si Sheila sa pagdinig na hindi siya pinanganak sa Pilipinas. Hindi rin daw niya tunay na kapatid si Alice Guo. Si Guo Jiangjong, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi mo tunay. Si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay. Ay, hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid? Hindi po. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko raw siya na business niya. So hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So Opo. sa China din kayo ipinanganak? Ako po, opo. Itinatanggi ni Sheila ang koneksyon sa Pogo sa Bamban at wala rin daw siyang alam sa daloy ng pera sa mga korporasyon ng kanilang pamilya. Hindi rin daw niya alam ang koneksyon dito ni Alice at ng iba pang mga kaanak.
Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naungkat sa Senado ang posibilidad na nakaw din ang identity ni Sheila Guo. Dadalhin naman si Cassandra Leong sa Women's Correctional matapos ma-cite in contempt sa Kamara. May report si Salima Refran. Is there anyone from LRA? Tila nairita mga kongresista kay Cassandra Leong na inaakusahang incorporator ng Lucky South 99 Pogo nang humarap ito sa pagdinig tungkol sa mga ilegal na Pogo. Tumanggi siyang sagutin ang mga tanong, kahit yung tanong kung saan siya nagkolehiyo. Ang sinasabi ko po is right to remain silent po. Hindi po self-incrimination. You are cited in contempt and you will be detained. Dahil dyan, na-cite in contempt si Ong at idedetene sa Women's Correctional. Pinakakasuhan na rin siya ng Department of Justice ng obstruction of justice para sa harboring, concealing at facilitating the escape of a criminal offender. Pinakakasuhan din si Sheila Guo ng paggamit ng false Philippine passport. Sa pagdinig ng Senado kahapon, inamin ni Sheila na sa China siya pinanganak. Ibinigay daw sa kanya ng kanyang kinikilalang ama ang Philippine passport. Nakuhanan din ng Chinese passport si Sheila nang mahuli sa Indonesia noong nakaraang linggo. Zhang Mier ang pangalan niya roon. Pinakita ni Senadora Risa Ontiveros kahapon ang NBI record na Sheila Guo rin ang pangalan, pero iba ang mukha sa litrato. Kaparehong birthday sa Sheila Guo nakaharap namin kahapon sa hearing, pero ibang tao ang nasa photo. So parang doon kay Alice Guo din, stolen identity na naman ba ito? Ang nakapagtataka pa raw, kapareho nito ang address sa Quezon City ang kapangalan ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Tapos, November 3, 2005 din nag-apply yung Alice Guo na yon ng NBI record. Kasabay nung isa pang Sheila Guo na ito. The day before that, or November 2, nag-file si Angelito Guo ng delayed registration of birth ninyong dalawa ni Alice Guo. Kilala nyo ba, Miss Sheila, itong dalawang Guo na to? Hindi po. Ayon pa kay Ontiveros, meron siyang impormasyon na nanuhuli umano ng malaking halaga ang mga Guo para makalabas ng bansa. Ang ulat ay 200 million pesos ang ibinayad, ginastos ng Guo family para lang patakasin sina Alice. Duda si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa sinabi ni Sheila na nagbangka sila ni Alice hanggang makarating sa Malaysia. Sanay sa lifestyle na maganda yun eh. Hindi kaya. 3 araw sa fishing boat, saan siya matutulog dun? Sinusubukan namin kunin ang panig ng mga Guo. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inamin ni Cassandra Leong na siya ang nag-ayos ng application ng Lucky South 99 Pogo sa Securities and Exchange Commission at accreditation ito sa PAGCOR. Pero wala raw siyang kinalaman sa negosyo ng pamilya ng boyfriend niyang si Wesley Guo, kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. May report si Rafi Tima. Kinonsensya ng isang mambabata si Cassandra Leong para magsalita. These are all the torture victims na nakuha sa cellphone doon sa Porac at sa Banban. Ito naman yung mga namatay. They are 66 foreigners, almost all Chinese. Nakita mo na ba sila? Hindi pa? Hindi po. Okay. The reason why I showed you all these pictures is for you to realize the gravity of what you are into right now. Kalaunan, inamin ni Ong na siya ang nag-ayos ng application ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation sa Securities and Exchange Commission. Gayon din ang accreditation ng Lucky South sa PAGCOR. Ninong daw niya si Mr. Warren Wu na hinihinalang Presidente and Finance Officer ng Lucky South 99. Yung business po namin is nag-rent lang para sa mga... Ano po yung business niyo? Building, real estate lang po. I'm not related to any Pogo po. Wala rin daw siyang kinalaman sa Pogo Hub sa Bamban Tarlac at sa mga negosyo ng mga Guo. Paano niyo po nakilala ang mga Guo? Boyfriend ko po si Wesley Guo. Therefore, malapit ka kay Alice Guo. Hindi po. Pumayag si Ong na pumirma ng waiver para mabusisi ang kanyang bank accounts. Ang kasamang nahuli sa Indonesia ni Cassandra na si Sheila Guo, nauna na rin sinabi na wala siyang kinalaman sa negosyo ng mga Guo. Pero ayon kay Senator Win Gatchalian, may share sa 10 negosyo ng pamilya Guo si Sheila at corporate secretary sa 9 na kumpanya. Over the span of 9 to 10 years, 90 plus times, 93 times siya pumirma sa iba't ibang dokumento. So ibig sabihin, sa documents alone,
sentro siya sa aktibidad ng Guo family. Sa susunod na pagdinig ng Senado, gusto rin nilang maimbita si Ong na nasa kustodiya ngayon ng Kamara at si Atty. Elmer Galicia na nagsabing nakaharap niya si Alice nito ng August 14 nang initaro niya ang counter affidavit nito. Gusto namang panagutin ng DOJ ang mga abogado ni Alice Go dahil sa pagsasabing nasa bansa pa ang tinatawsik na mayor pero nakaalis na pala. Pero gate ni Atty. Stephen David, hindi siya nagsinungaling. Sinabi lang daw niya kung ano ang sinabi sa kanya ng kanyang kliyente. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahaharap sa panibagong reklamo si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. 87 counts ng money laundering ang inihain sa Department of Justice ng Anti-Money Laundering Council, Presidential Anti-Organized Crime Commission at NBI laban kay Guo at sa 35 iba pa. Napunta umano sa mga kumpanya ni Guo ang 7 bilyong pisong naliko mula sa scam operations ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ginamit umano ang pera para maitayo ang Hongsheng Gaming na naging Zun Yuan Technology, ang mga pogong sinalakay sa Bamban, Tarlac. Extended naman ng 6 na buwan ang freeze order sa mga bank account at ari-arian ni Guo, kanyang pamilya at iba pang individual na konektado sa kanila. Wala pang pahayag ang abogado ni Guo. Binawi ni Lucky South 99 Authorized Representative Cassandra Leong ang pagpayag niyang pumirma sa bank secrecy waiver para mabusisi sana ang kanyang bank accounts. Ayon kay Congressman Dan Fernandez, nangangamba si Ong na baka magamit itong ebidensya sa kasong money laundering na inihain ng PAOK at Anti-Money Laundering Council laban sa kanya. Tinanggihan din daw ni Ong na isiwalat sa executive session ang impormasyon tungkol sa Pogo. Napaamin naman siya ng mga kongresista tungkol sa inapply niya na lisensya sa PAGCOR para sa Pogo. Naunang itinanggi ni Ong na may nalalaman siya sa operasyon doon ng Pogo. Ang ilang beses na ginamit na nagpaparenta lang siya ng mga gusali sa mga Chinese businessmen. PAGCOR is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for Pogo. You applied for a license from PAGCOR to operate what? To operate Pogo po. Yun! For renewal po. Ibig sabihin. Kalaunan, bumagsak umano ang blood sugar level ni Ong kaya inutos ng Kamara na itakbo siya sa ospital. Hindi raw magiging madali ang pagpapauwi kay dating Mayor Alice Guo na naaresto ngayong araw sa Indonesia ayon sa Department of Justice. Batay sa ilang Indonesian websites, may hinihingi umanong kapalit ang Indonesian government para kay Guo. Nagbabala naman ang isang senador na makukulong si Guo sa correctional kung hindi pa rin ito magsasalita sa pagdinig. May report si Chino Gaston. Sa Tanggerang City, Indonesia, nagtapos ang ilang buwang pagtatago ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Inaresto ng Indonesian Police si Guo sa tinutuluyan niyang apartment mag-aalauna ng madaling araw oras sa Pilipinas kanina. 2 linggo yan matapos dumating sa Indonesia. Sa kuha ng CCTV noong August 20 sa isang airport, pababa ng escalator si Guo kasamang isang lalaki na kinilalang si Duanin Wu, ang Chinese boss ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Nakuhanan din si Guo na sumasakay sa sasakyang inarkila sa pamamagitan ng ride-hailing app. Ayon sa NBI, iba ang hitsura ngayon ni Guo kumpara noong huli siyang humarap sa Senado. Talagang maiksi na ang buhok niya, nagpaputol ng buhok to conceal her identity. Pagpapadala ng team ang Department of Justice, NBI, Bureau of Immigration at PNP para sa pagpapabalik kay Guo sa Pilipinas. Pero hindi raw ito ganun kadali. There are other issues between Indonesia and the Philippines that have to be resolved para magkasundo ang lahat. Hindi dinetalye ni Remulla kung ano ang mga isyong ito. Pero lumalabas sa ilang Indonesian news websites na kapalit ni Guo ay hinihingi ng Indonesia na i-turn over sa kanila ang Australia na si Gregor Johan Haas na naaresto sa Bogo, Cebu noong Mayo. Isa si Haas sa most wanted drug suspect sa Indonesia at sinasabing miyembro ng Sinaloa Drug Cartel ng Mexico. Oras namang makabalik ng bansa, i-detain si Guo sa Senado kung saan siya may warrant of arrest.
Makakasama siya sa kwarto ni Sheila Leal Guo, ang sinasabing kapatid niya. Papayagan din silang gumamit ng cellphone. Hindi naman sila nakapulong. Sinaserve na nila yung controller. Pero tutol dito si Senator Sherwin Gatchalian. Sa pagharap ni Guo sa Senado, inaasahan ni Gatchalian at Senador Risa Hontiveros na sasabihin ng dating alkalde ang mga tumulong sa kanya para makalabas ng bansa. Hindi kami papayag, hindi siya magsasalita. Tatagal siya dito. At we will transfer her to a regular detention cell. Baka i-transfer na siya sa correctional. I am fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at makatotohanan. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Sabi naman ng DOJ, titingnan nila ang ilang immigration personnel na maaring sangkot sa pagpuslit ni Guo. Nagpupuslit papasok nung araw yung pastillas. Nagpupuslit din sila palabas. Kaya alam natin, meron talagang gumagawa niya sa immigration. Inamin noon ni Immigration Chief Norman Tansinco sa Senado na August 15 pa niya na lamang wala na sa bansa si Guo. Pero August 20 lang niya ito ipinagbigay alam sa DOJ. Hindi tama yung ganong klaseng asal na hindi mo papaalam sa DOJ o secretary. Yun ang nangyayari sa, sa opisina mo. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ni Tansinco kaugnay sa pahayag ni Rimulya. Ang PNP naman, nag-iimbestiga rin kung may mga pulis na tumulong sa pagtakas ni Guo sa bansa. Sabi naman ng Pangulo, hindi lang sisibakin ang mga tumulong kay Guo na makaalis, kundi kakasuhan din. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpasalamat po ang legal team ni Alice Guo para sa ligtas na pagkaaresto sa dating alkalde sa Indonesia. Isa raw itong welcome development para sa kanila upang masagot na ni Guo ang mga aligasyon at issue laban sa kanya. Nananatili raw na inosente si Guo hanggat hindi napapatunayan sa korte ang kabaligtaran. Kaya umapila ang legal team ni Guo sa publiko na iwasan ang pagbibigay ng mga malisyoso at walang basehan ng mga akusasyon. Lahat daw ng bagay patungkol kay Guo ay sasagutin nila sa tamang forum at sa korte. Tiniyak din ng legal team ni Guo na sumusunod sila sa Code of Professional Responsibility and Accountability at iginagalang ang batas. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.